Ang sabi si Sara daw mismo ang nagbato ng ng laptop kay Attorney Michael Pua eh. Ah, ah, ewan ko kung ano nga bang kwento sa likod ng anong ito. Ay basta may sinabi daw si Attorney Michael Pua kasi si Attorney Michael Pua yung laging nagpapa-interview sa mga abogado ng defense team ni Sara. Parang ang lumalabas nga si Michael Pua yung lumalabas parang spokesperson ng defense team eh. Oh, kaya lang mukhang nagsubra ng mga sinasabi si Attorney Michael Pua. Mukhang sumubra yata, hindi daw nagustuhan. Hindi nagustuhan ng iba sa defense team. Oh, mukhang nagiging madaldal masyado si Attorney Michael Pua, hindi nagustuhan ng iba sa defense team, ay nakarating kay Sara Duterte. Napikon yata si Sara Duterte. Ang sabi, binato daw ng laptop eh. Yun yung kwento. Nung isang araw pa yan na lumalabas sa social media, inaano nga yan yung mga usap-usapan, yung batuhan na yan ng laptop. Kaya lang dahil hindi ko naman ma-confirm kung ano nga ba yan, hindi ko naman tinatapik. Pero nung napanood ko yung interview interview kanina kay Attorney Lorna Capuna, na-mention niya eh. Na-mention niya mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ko ay mukhang totoo, Mukhang totoo itong issue ng ng batuhan ng laptop, Oh, wala namang reactions pa ang kampo ni Sara diyan kung totoo nga yan o hindi. Basta ako, ang masasabi ko lang, na-mention ni Attorney Lorna Capunan kanina. Ang topic ni Attorney Lorna Capunan kanina sa interview ng DZMM, nagkakagulo na nga raw sa messaging ang mga abogado ni Sara Duterte. Ang isa na nga daw sa hindi maayos yung coordination sa messaging or sasabihin ay itong si Attorney Michael Pua na napikon nga daw si Sara Duterte, binato daw ng laptop. Anyway, hindi ko yan, ang kinikwento ko lang na may ganun ngang lumalaganap na kwento. At sinabi yan ni Attorney Lorna Capunan kanina. Kayo ba? Alam nyo ba yan? Alam nyo ba yung kumpletong kwento niyan? Alam nyo ba yung kumpletong kwento niyan? Hindi ko pa masyadong nakukuha ang kumpletong kwento. Pero marami rin talaga kasing sinasabi itong si Attorney Michael Pua na nung pinapakinggan ko, sabi ko, ganyan ba talaga ang narrative o ang sagot ng defense team ni Sara? Halimbawa, yung tungkol sa issue ng tungkol dun sa SALE ni Sara Duterte, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Di ba doon sa present ng ombudsman, yung representative ng ombudsman, sa hearing ng Justice Committee noong April 22, yung April 22 na hearing, invited si Ombudsman Boying Rimulya. Dala-dala nila Ombudsman Boying Rimulya yung mga SALENs ni Sara Duterte. Ngayon, nagmamadali naman si Ombudsman Boying, iniwan niya yung mga staff niya. Yung nag-present ngayon, yung staff ni Ombudsman Boying. Nung nag-present yung staff ni Ombudsman Boying, pinakita doon na sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Sara Duterte, yung 2019 to 2024, blanco. Yung cash on hand nga, saka cash on bank, blanco. Blanco. O ngayon, hindi mo naman maidi-deny na blanco yun dahil blanco talaga. Blanco. Kaya lang, ang depensa nila doon, itong si Attorney Michael Pua ang nagsalita, ang depensa ni Attorney Michael Pua ay nakalagay daw kasi doon sa others. Yun daw kasing cash on hand sa cash on bank, sinama na doon sa others. Sinama na doon sa others. Kaya lang, ang babaw nung ganung very shallow yung ganung depensa, di ba? Bakit mo isasama sa others, samantalang mayroon namang item na ang nakalagay, cash on hand, cash on bank? Hindi mo naman pwedeng hindi fill upan yung cash on hand sa cash on bank kasi major na item siya sa SALN. Major na item yung yung cash on hand sa cash on bank. Bakit hindi mo fill upan yun? Di ba?
Kaya lang ang palusot nga ay nandun na daw kasi sa others. Mukhang hindi napag-usapan ba nila yung ganung paliwanag? Parang hindi nakakakumbinsi yung ganung paliwanag, ano? Hindi nakakakumbinsi yung ganung paliwanag. Oh, ah Ewan natin kung yung isa yun sa mga dahilan bakit si Attorney Michael Pua ay di umano'y binato ng laptop. Hindi natin alam. Pero yun na nga, maraming statement si Attorney Michael Pua na parang hindi na pag-usapan ng defense team. Ang problema, kapag nasabi mo na yon, hindi mo na pwedeng bawiin yun. Hindi naman to laban-laban, bawi-bawi. Ha? 'Di ba? So, ewan ko kung yun yung dahilan. Pero yun na nga, yun yung isa sa mga sinabi ni Attorney Michael Pua na sa tingin ko controversial yun. Hindi pwede yun eh. Yung ganong depensa. Kaya lang, alangan namang babawiin mo yon, nasabi na eh. Ano pa naman siya? Talagang ano naman talaga siya? Parang ang siya ang lumalabas na spokesperson ng defense team eh. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, medyo controversial itong mga nangyayaring ito. Lalo na itong sinasabi nga na binato daw ng laptop si Michael Po. Kung totoo yan, medyo matindi yan. Ha? Matindi. Lumitaw na naman yung ano ni Sara pala, yung hindi makontrol na temper. Ha? Ah, Ano yan eh, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Yun yung actually hindi lang isa, marami ang nagta-topic ng tungkol sa batuhan na yan ng laptops eh, o ng laptop. Kaya sabi ko, totoo ba ito? Uy, kaya lang nung na-mention nga ni Attorney Kapunan sa interview kanina, sabi ko mukhang totoo. Mukhang ang totoo, Oh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, makikita natin 'yan kung sa susunod na mga araw babawasan ng papel si Attorney Michael Pu. Ha? Ha? Ano ito eh, maraming mga statements na alam nyo, alam nyo yung isa pang blooper na ni Attorney Michael Pu. Ay di ba inamin niya na tumanggap nga siya ng envelope na may pera? Galing daw kay Sara Duterte 'yon. Pero sabi niya, refund daw yon, reimbursement daw yon. Kasi nagastusan na daw siya sa mga spokesperson kasi siya dati ng DepEd, di ba? Nagastusan daw siya, kaya refund daw sa kanya yung gastos niya. Yun ang sinasabi niya. Sino namang maniniwala sa ganun? Sino namang maniniwala sa ganun? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, medyo nga parang totoo nga ang sinasabi na nagkakagulo na ang defense team ni Sara Duterte.